Let's talk about the contents of the text message. Ako, yan na. Of course, I know you said that some of them cannot be discussed, and I'll respect that. Yung pong sinabi na, let's just talk about the money. Because there was a time, and dalawa po yung is being mentioned here. One is in March 24, 2025. Ito po yung 7.122 billion. Ang sabi po is complete. Sabi daw ng Pangulo, allegedly very good. Please, pakikwento po sa amin yung inyong interpretation. Hindi ko masyado matatandaan lahat, dami talaga. Pero natandaan ko yung almost 8 billion, 7.9 billion na complete na. Papadala ko sa inyo yung parang gano'n, papadala ko sa inyo yung list. Parang gano'n. So, yun yung natandaan ko lang. Pagkatapos, mayroong mga items doon for, yun nga, sa campaign. Tapos, yung pinaka-last item na natatandaan ko doon, July 9. That was delivered to Nara. I think July 10, 2025 maybe? July 9 or okay. Basta, yun? Delivery to Nara Street. To Nara Street. Magkano po yun? 2 billion. 2 billion. At Tapos may mayroong pangalan. may pangalan, hindi ko na, June Baris, I think. Yeah. So, yun din hindi ko masyadong matandaan. Meron tandaan ko, aside from the Bernardo, 8 billion, meron pang 1.5 billion coming from the Bureau of Customs. No. Ayun, parang 300 million, mga ganon. So, total of 1. That's why I was going to ask you, because when I was looking into this, just through the interviews rather, when I was going through it, ang pinag-usapan po kasi ni Yusek Bernardo during the Senate hearing was there's supposed to be a 100 billion insertion, allegedly. Anyway, to cut a long story short, 8 billion was supposed to go to the President through Yusek Adrian Bersamin, di ho ba? Tapos nagpunta sa parking lot ng Diamond Hotel, doon daw nagpalitan ng pera. So, ang pinag-usapan po dito, 8 billion. Pero, ang pag-deliver po niya, 7.122 billion complete. Yes. Nasa na po yung 800 plus? Hindi ko alam pero ang nakita ko doon, may 1.5 billion from the Bureau of Customs and another almost 500 million from the President's confidential funds. Yes. So I was going to ask you, if almost 8 billion was supposedly delivered based on the kwento po of, the testimony rather of Yusek Bernardo, sa nakuha itong 2 billion noong July na allegedly delivered to Nara, then that's Kasi mahaba probably yung text messages talaga over months So may mga kwenta, may 2 billion. Ako naman hindi naman ako matandaan sa ganyan. Mahirap din po, especially pagka may nabasa ka tapos medyo magugulat ka. Kasi kaya nga ang ni-require ko kay Lian is to give us an affidavit and the copies para kung sakasakali. Which never materialized. So, di ba si Congressman Lian was supposed to leave, Leandro Leviso was supposed to leave on a... Hindi naman siya umalis hanggang ngayon, nandyan, alam ko Is he really here? Because parang sinabi ni Congressman Tino, umalis na ata today. Ano ba? Baka today, pero nagte-text siya sa akin Kasi sabi ko, bakit gano'n na binigay mo sa amin, anong purpose? Sabi ko, sabi ko naman, sabi niya nga, yun nga, na ayaw niya namang i-puwersahin sila Bersamin. So sabi ko, we just work with what we have, sabi ko. So, kasi actually, ang problema ko kasi, kaya naniniwala ako dito. Kasi the President is the most powerful man in the country. Siya nagsimula nito. Bakit di niya matapos? Alam na this. Ano nangyari? Si Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee, nagsalita siya na hindi ang... Ang ganda ng punto niya doon, di ba? Sinimulan ni Marcos ito Mahiya naman kayo. Di ba? Tapos biglang, wala na. Yung ICI, anyari. Ba't walang pumupuna doon sa lintik na ICI na yun? Di ba? Alam na natin, mga kababayan. Presidente, ginamit lang ang presidente, sila Bersamin. Pagkatapos nung sabihin niya, hindi niya na pinatawag. So parang, bakit pag dumadating na sa mga kabinete, pag dumadating na sa Malacanang, nahihinto na yung investigation? Pinagmadali kami na sabi ng presidente, ipaprioritize siya Independent People's Commission to investigate infrastructure. Pinagmadali kami noong December. Before your break. Before our break. Nag-overtime kami. Ngayon, wala. Nakabinbin. So,
it seems that the president doesn't want to know the truth. Yun ang totoo. Do you think the president is guilty? Well, dapat bigyan Matik na yan. Matik na yan. Guilty. Pero pakinggan nyo itong paliwanag na to. Ito, napakagandang paliwanag na to. Pero, ano natin to, i-rewards natin. nga, ako, for the benefit of the doubt, Mr. President, alam mo naman di ba, lagi ko naman tinatanong, 2023, 380 billion yung nawala sa budget mo, nilagay sa mga flood control, sa mga maanumalyang project. Kung naloko ka noon, 2024, 500 billion. Naloko pa rin ba noon ng House of Representatives? 2025, 473 billion. 3 years. It's para sa akin, it's a question of competence or complicity. Either, yun nga, you're complicit or the other thing. Di ba? Yung hindi magandang salita. Hindi magandang You knew nothing about it. Parang ganun po. And you are likely to believe what? Kulang na lang sabihin, tanga. It's either tanga ka, dahil nakalusot sa'yo ng 3 taon, or involved ka. Kayo nga mga kababayan, tanungin ko nga kayo, ano sa tingin ninyo? Tanga ba ito si Marcos at nakalusot sa kanya itong 3 taong korupsyon? Bakit pinabaya mo dahil ba ikaw ay involved? Ikaw ay kasangkot dito? Ikaw ay meron talagang kinalaman? 'Di ba? Doon pa lang malalaman mo na kaagad eh. What is happening, ladies and gentlemen? 'Di ba? Bakit? Well, I don't know what to believe anymore. Ang dami kasing mga kwento, tapos palipat-lipat. Diba? Parang nililito lang yung mga tao. Iniisip nila na makakalimutan, pero ang dami nang nasasakripisyo. 3% ang GDP natin. Yung projection na 5.7% GDP for 2025 naging 4.4. Anong ibig sabihin? Maraming mawawalan ng trabaho, maraming maluluging negosyo. Yung opportunity lost sa subway, 4 years, nalugi tayo doon, mga 100 billion. Yung PNR elevated rail, nalugi tayo doon, mga 300 billion. Last question, Congressman. So, with that revelation and your revelation, I mean, kayo po, what do you expect to happen from here on? Ano ho ang maaaring mangyari? Well, hanggat hindi tinutuwid, tinutuldukan ni Presidente ito, ang magsasakripisyo na dito yung bayan, yung mga pinakamahihirap na nawawalan ng trabaho. Hanggang ngayon, walang public spending sa infrastructure. February na. Usually, January, nagbakbakan na ng mga construction. Ngayon, wala. Zero. So, ako, ang projection ko, by first quarter, 2% ang ating GDP. All right, Grabe, so no? let's see what happens, Congressman, in the next days, because it is a very serious allegation, di ho ba? But does that mean that without an Adrian Bersamin or an affidavit, where Sa can this ginagawa ko go? lang naman to, wala naman akong ibang motibo kundi para sa bayan. And sinasakripisyo ko dito yung katahimikan ng pamilya ko. Alam mo naman na pwede akong balikan. Ayan na. Wag na yan. Yung part na yan, pampolitiko na yan. Hayaan mo na siya mamuliti ka sa sarili niya. Pero gayon pa man, ito lang sinasabi natin. Sana, wag din umurong itong si, Kaya lang, naintindihan ko rin kasi si Lebiste, kahit papaano. Kasi paano mo naman maglalabas ng affidavit, paano ka itong mga text messages, kung yung nandun sa text messages ay takot, di ba? O hindi mag-aano sa'yo, hindi sa'yo susuporta sa'yo, hindi niya aaminin na siya talaga yun. Pag walang ganun, matatakot ka talaga. Hindi mo na itutuloy kasi baka sabihin, nagpapakalat ka pa ng fake news. Kaya Yusek Bersamin, ikaw dapat ang magsalita eh. Oo. Kesa yung ganyan na ang pangit tuloy ng nangyayari sa iyo. Ang tingin ng tao, hindi maganda eh.